Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Time check muna tayo. Philippine Standard Time po natin ay 5:01 na ng umaga. Gumising at bumangon na po tayong lahat para salubungin ang panibagong pag-asa. At para sa mga estudyante, lalong-lalo na sa mga graduating students dyan, aba ilang araw na lang, konti na lang malapit na kayo sa inyong pangarap. Kaya konting sipag at tiyaga pa, kayang-kaya niyo yan. Ika nga po ng bagong ad ng Air 21, why worry? Pwede namang worry-free, o, di ba? Kaya huwag kayong mag-alala, graduate kayo at magiging proud sa inyo ang inyong mga magulang. Pero di lang po sila ang proud kasi kahit kami dito, proud kami sa kabataang Pilipino. At bago pumasok ay umaga, magbaon muna tayo ng impormasyon live mula sa Pag-asa Weather and Fall Forecasting Center. Ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, una maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. At mapapanood din kami via live streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Thursday morning, February 27, 2014. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Sa puntong ito, alamin na po natin kaagad kung ano nga ba yung dapat nating asahan sa mga susunod na oras, lalong-lalo pa na meron nga pong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Makakasama po natin si Mr. Manny Mendoza na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Mendoza. Good morning, Ma'am Amor, at sa lahat po ng mga televiewers ng Telebisyon ng Bayan. Mr. Mendoza, kahapon po ay nakaapekto sa atin ng trough na low pressure area. So ibig sabihin po nito, may isang sama ng panahon na nasa labas ng PAR at umabot po sa atin yung trough nito kahapon. Ano po bang inaasahang galaw ng low pressure area na yan? Papasok po ba ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw? Actually po, Ma'am Amor, kahapon nga po ay meron tayong binabantayan na isang low pressure area. Diyan po sa silangang bahagi ng Mindanao. At ang galaw po nito ay pa-north, pahilaga, hilagang silangan, and then kikilos po ito ng pahilagang silangan. Sasama po ito sa frontal system na naririyan po sa katimbugan po ng Japan. At ito nga pong tinatawag na trough of low pressure area na ito, wala po itong epekto sa Mindanao. Balita po yan para sa ating lahat na ito nga pong galaw o yung pagkilos ng low pressure area sa labas ng ating PAR. Ayan nga po ay pan-northward at yan nga po hindi natin inaasahan o maliit po yung chance na ito ay makapasok pa sa ating Philippine Area of Responsibility. At Mr. Mendoza, magpapatuloy po ba ang epekto ng trough na yan dito sa ating bansa? Ano po bang inaasahan nating lagay ng panahon? Ngayong araw ito ng Huwebes, ayon po ito sa inilabas na 5 a.m. weather forecast. Sa ngayon po sa aming forecast, narito po yung tinutukoy na low pressure area dito po sa silangang bahagi ng Mindanao. Wala pong epekto ito sa Mindanao, sa bansa Pilipinas, at naglaho na nga po yung trough of low pressure area kahapon po diyan sa malapit po sa timog silangan ng Mindanao. And then, ang atin pong weather forecast ay nagsasabi na yung pong mga silangang bahagi, mga silangang rehiyon ng bansang Pilipinas, silangang bahagi po ng Visayas, silangang bahagi po ng Luzon, ang mga rehiyon po doon ng Cordillera, mga rehiyon po doon ng Cagayan Valley, mga probinsya po ng Isabela at Quezon at Aurora, ang Bicol region, ang Eastern Visayas ay magkakaroon po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mahinang pag-ulan. Sani po ito ng Northeast Monsoon. Ang Metro Manila po at ang nalalabing bahagi po ng bansang Pilipinas, I mean to say, nalalabing bahagi po ng Luzon at Visayas, ang mga kanlurang bahagi po ng Luzon at Visayas ay makakaroon po lamang ng maaliwalas hanggang sa kung minsan ay maulap na papawirin na may pulo-pulong mahinang pag-ulan. Bunsod pa rin po ito ng tinatawag nating Northeast Monsoon. At siyempre po, ito pong Mindanao ay maganda na po ang kaniyang weather improvement. Makakaroon po lamang ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan at pagkidlat pagpulog ang Mindanao pagkat nawala na nga po yung trough of low pressure area sa silangang bahagi po ng Mindanao. At ang tinatayang agwat po ng temperatura dito po sa Metro Manila ay mula 20 hanggang 31 degrees Celsius sa araw pong ito.
Okay, so improving weather na po ang mararanasan dyan sa Mindanao dahil nga po compared kahapon na nakaranas po kayo ng light to moderate rain showers and thunderstorms. Ngayon po ay mga pulupulong pag-ulan na lamang inyong mararanasan. Pero syempre, doble ingat pa rin po kayo at syempre mag-amtabay pa rin po tayo sa mga updates sa ilalabas ng Pag-asa sa tulong pa rin po yan ng Panahon TV. At dahil nga po nabanggit nyo Mr. Mendoza ang tungkol dito sa pag-iral pa rin nitong ating northeast monsoon o hanging amihan, I'm sure meron pa rin pong nakataas na gale warning. So saan-saan po ba ito nakataas ngayon at ano po yung mga dapat asahan ng ating mga kababayan na malapit sa mga baybaying ito? Para po sa kaalaman ng mga taga-subaybay, lalong-lalo na po ang mga naninirahan sa silangang bahagi po ng Luzon, sa silangang bahagi po ng Visayas, at sa silangang bahagi po ng Mindanao. Ang mga lugar pong nabanggit, lalong-lalo na po sa mga dalampasigan ng mga lugar pong ito, ay makararanas po ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Bunsod nga pa rin po ng tinatawag po nating northeast monsoon. Ang sea condition po ay rough to very rough at ang taas po ng alon ay 4.5 meters. Kaya pinapayuhan ko po ang lahat ng mga magdaragat, maliliit po ng mga sasakyang pandagat na pumapalaot po sa mga lugar pong nabanggit. Huwag po muna kayong pumalaot pagkat medyo maalon po at napakaalon sa mga lugar pong nabanggit. Mr. Mendoza, kung ang high pressure area po ay may tinatawag na ridge at ang low pressure area naman ay may trough, ano po ang pinagkaiba ng trough dito sa ridge kung pareho naman po silang extension ng dalawang weather systems? Paano po ba sila nagkaroon ng pagkakaiba in terms of characteristics? Tama ka doon, Ma'am Amor. Ang ridge and trough ay extension ng weather systems. And then, ang ridge po ay elongated area of high pressure. Characterized by variable winds, characterized by good weather. Samantalang ang trough po ay elongated area of low pressure, characterized by gusty winds with scattered rain showers and thunderstorms. Sa madaling salita, ang pagkakaiba po ng dalawa, yung pong ridge na nasasakop po nitong mga lugar, maganda po ang panahon. Samantala pong itong trough na nasasakop po niya ang mga lugar, pangit po ang panahon, characterized by scattered rain showers and thunderstorms associated with gusty winds. So recap ko lamang po, inabanggit ni Mr. Mendoza, ito po pagkakaiba ng trough at ganoon din po ng ridge. Kapag po trough, yan po ay kaakibat ng low pressure area. So inaasahan po natin yung masamang panahon dahil nga po sa mga gusty winds at syempre mga makakapal na mga kaulapan na magdudulot ng mga scattered rain showers and thunderstorms. Samantalang ito naman pong ridge ay kaakibat naman po ng high pressure area na yan nga po ay kaakibat rin ng magandang panahon at less chance of rain. At Mr. Mendoza, dahil nga po na naranasan po natin yung epekto kahapon itong trough ng low pressure area, particularly po dyan sa Eastern Mindanao, dagdag na rin po natin sa bagong kaalaman ngayong umaga. Natuklasan ko po na may dalawa palang uri ng trough. Maaari po ba nating ibahagi ang mga ito sa ating mga kababayan? Ano po ba yung types ng trough at ano po yung pinagkaiba ng dalawa? Para po sa mga mag-aaral at sa mga taga-subaybay po ng Telebisyon ng Bayan, dalawa po yung troughs na tinutukoy po namin. Lalong-lalo na po sang-ayon sa pag-aaral ni Ma'am Amor. Unang-una, inverted trough. Ito pong inverted trough ay atmospheric trough po ito which is oriented opposite to other troughs. Example po ay ang tropical troughs or tropical waves. Decreasing atmospheric pressure from south to north in the northern hemisphere. Yun po ang characteristic ng inverted trough. Samantala, from north to south in the southern hemisphere, ganun po yung inverted na trough. Ang ito nga pong inverted trough na ito ay kumikilos mula po sa kanluran patungo po sa silangan in the mid-latitude in the upper atmosphere of our globe. And then, ito nga po ay sa tropical part po ng bansa natin, ito nga po ay kumikilos mula silangan papunta po ng kanluran. Tulad po ng nararanasan po natin ng mga troughs dito po, trough of low pressure area dito po sa Mindanao, kumikilos po ito o kumilos from east to west. Kaya yung pong Mindanao ay lalo pang nagkakaroon po ng masamang panahon brought about by the trough. At yung isa pa pong trough ay yung lee trough. Ito po ay decreasing atmospheric pressure na nabubuo sa lee side ng mga bundok. Ang ibig ko pong sabihin, halimbawa dito sa bansang Pilipinas, nabuo po yung mga trough sa Pacific Ocean at ito nga po ay kumikilos from east to west
Pagdating po niya ng kabundukan sa mga halimbawa sa Sierra Madre o halimbawa sa mga bundok dito sa Visayas at sa Mindanao, nagkakaroon po ng atmospheric pressure decrease. And then pag nagkaroon po ng decrease in atmospheric pressure, nagkakaroon po tayo ng tinatawag po nating formation ng mga clouds, ng mga cumulonimbus clouds na nagkakaroon po ng mga precipitation, thunderstorm, and rain showers, lalong-lalo na nga po sa palibot at paligid ng mga bulubundukin. Yun po ang ibig sabihin ng lee trap. Ito po yung nabubuong trap sa gitna at sa palibot-libot ng mga bundok. At yun po ang nagiging dahilan para magkaroon ng orographic ascent, orographic lifting. So yan po, naintindihan na po natin ang tungkol dito sa types ng trough at yun nga pong isa dito ay yung inverted trough at yung isa naman po ay yung lee trough. At nabanggit rin po ni Mr. Mendoza kanina yung naranasan po ng ating mga kababayan, particularly nga po sa may Mindanao area, dyan po sa Caraga at sa Davao region. Yan nga po ay itong tinatawag natin na inverted trough kung saan nga po ito po nga hangin ay gumalaw, yan po ay from east to west. At ayan po, kanina rin po sa aming pag-uusap ni Mr. Mendoza, natalakay niya rin po ang tungkol dito sa confluent at ganoon din po sa defluent. At nga po ay magkaiba rin dahil nga po itong defluent, yan po ay yung pagdadiverge po ng hangin at yung confluent naman ay yung parang pagko-converge rin po ng ating mga hangin. So ayan, marami po tayong natutunan ngayong umaga. Maraming salamat po Mr. Manny Mendoza sa ibahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Ngayon naman po mga kababayan, dumako na po tayo sa ating sunrise at sa sunset. Sisikat po ang ating araw mamayang 6:40 ng umaga at lulubog po yan 6:04 p.m. Para naman sa ating moonrise, yan po ay magaganap 4:03 a.m. at ang moonset po natin ay 4 p.m. Para naman sa ating illumination, meron po tayong 8%. At bukas nga po, February 28, 2014, ang moon po natin ay nasa perigee. Ito po yung punto kung saan ang buwan ay nasa pinakamalapit na distance mula po yan sa ating mundo. And since malapit, mas malaki po ang appearance ito. At dahil nga po ito po ay nearest dito sa ating Earth, may malakas rin po tayong gravitational pull. Kaya inaasahan rin po ang greater variations ng high tide at ng low tide. Pero di lang po yan na dapat nating agabangan dahil nga po sa March 1 magkakaroon po tayo ng new moon o tinatawag rin po o mas kilala rin sa tawag na dark moon. Nangyayari po ito kapag ang ating buwan ay nasa pagitan ng ating mundo at ng ating araw. So ibig sabihin po nito, tagu po ang ating buwan. Kapag itong phase of the moon, inaasahan rin po na ang high tide ay mas mataas kesa po yan sa normal level nito. At ngayon puntahan na po natin ang ating tidal predictions courtesy of NAMRIA. High tide po natin 8:23 p.m. Yan po ay 1.09 meters. At ang low tide naman natin ay 3:51 ng umaga. Yan po ay negative 0.15 meters. Magbabalik po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.